Hello guys! Welcome back sa aking YouTube channel. Ngayon nga guys, sa wakas nga ay nagsalita na nga itong si Boy Tapang kung ano nga ba ang totoong nangyari at ayon nga sa kanya, walang bugbuga na nangyari. Pero taliwas naman dito sa pahayag nga ni Police Captain Jerry kung saan nga ay siya yung nag-interview doon sa live-in partner nga ni Boy Tapang. At ayon pa dito sa kanya, nagsabi daw itong live-in partner ni Boy Tapang na hindi lang pala isang bisis siya na pinagbuhatan ng kamay ni Boy Tapang, kundi ilang bisis na nangyari. Kahit nga daw nabuntis siya, ay sinasaktan daw siya ni Boy Tapang. Kaya narito guys ang pahayag nga ni Police Captain Jerry tungkol nga dito sa problema nga or sa kasong kinakaharap nga ni Boy Tapang. So kasama po na magtagalog ko mga kabrigada kay natay kauban ring Tagalog po. Kasama po natin ngayon si Police Captain Jerry Magsayo. Sir, magandang umaga po sa inyo. Yes po, ma'am. Sirs, magandang umaga sa inyo lahat. Sir, ano po ba talaga ang nangyari doon kay Ronnie Suwan alias Boy Tapang? Bakit po siya nakulong? Kasi po ma'am, noong April 1, mga around 12:38 midnight, nahuli po natin siya sa kasong pagbubugbog sa kanyang living partner. Yung live-in partner po niya, sir, ano po, nagpunta po ba dito o may tumawag po ba sa inyo? Yes po ma'am, pumunta po yung living partner niya dito po sa atin sa police station at nag-report na yun daw, binubugbog daw siya ni Ronnie Suwan, yung si Boy Tapang. Kaya pumunta yung police natin doon sa kanila, kasama yung siyempre yung live-in partner niya para puntahan yung si Boy Tapang. Bakit po ba siya binugbog? Ang sabi kasi ng babae ma'am, nakita kasi siya ni Boy Tapang yung mga gamit niya doon sa babae. May vape siya ba? So yun ang ikinagalit ni Boy Tapang. Matagal na po ba sila, sir? Ano nagselos? Yung vape? Yung vape Vape lang. Yung silo sir, kasama na din yun. Kay sino yung sister? Sa babae. Okay. Sa babae. So, sabi po ng babae doon po sa ano niyo, sir, sa report niyo po, sa yung in-report ng babae po, matagal na daw siyang binugbog o ginawa na daw yan ni Boy Tapang sa kanya noon pa? Yes sir, ma'am, sabi ng babae, hindi lang ngayon, hindi lang itong business na ito na binugbog siya. Noon pa, actually yung buntis din siya, binubugbog din siya ni Ronnie Suwan, Boy Tapang. But so, nakunan siya, sir, o may anak talaga sila? Hindi naman siya nakunan kasi may anak sila ngayon, 1 month old. So, 1 month. So, inamin po ba ito ni Boy Tapang, sir? Alin ma'am? Yung pangbubugbog niya? Hindi naman. Yung sabi kasi niya ma'am is yung kasing ganyan yung mag-asawa o mag-living partner, hindi talaga may iwasan na medyo magkainitan ba? Hindi naman sa So yun na guys, no, maliwanag ang sinabi nito na binugbog nga siya kahit sabihin na normal lang sa magka-live-in partner o mag-partner ang mag-away. At dito naman ay ang paliwanag naman nitong si Boy Tapang tungkol nga dito sa nangyari. At dito ay hindi niya nga inamin ang nangyaring bugbugan. Narito guys, panoorin natin. Okay, kasama po natin ngayon si Ronnie Suwan or mas kilala na si Boy Tapang. No? Sumasagot siya sa mga isyo ng kanyang pagka-custody dito sa Alcoy. Sir, Boy Tapang sir, pwede ano mo sir? Masaya-saya mo sir kung anong nangyari daw sir kung napunta ka dito sa
Alcoy Police Station. Yes sir, okay, magsalita na lang ako sir about sa side ko. Ang dami kong narinig na balita sir, sabi ng mga dumadalas sa akin, di man lang inantay na makipakinggan yung side ko, kung ano yung totoong buong story. So basta lang sabi ng kung ano-ano, pero naintindihan ko kasi Pinoy tayo eh. Kahit nagawa ka ng tama, may masabi pa rin. Kahit kung gagawa ka ng mali, malamang may masabi silang na mali. So hindi mo expect na tama yung sabihin nila na nagawa ka ng mali. Saka ano sir, kung makapagsabi sila na napakasama kong tao, ano bang akala nyo sa problema ko ngayon? Nakapatay ako, nang-rape ako, nagnakaw ako, adik ako. Yung problema lang po namin, napakalit lang po talaga. Problemang magpartner lang talaga. Nag-away kami. Kayo, di ba kayo nag-away ng partner nyo? Kung di kayo nag-away, congrats. Kasi nasa perfect na relationship kayo. Kung nag-away kayo, natural lang yan. Kung nag-away kayo, nagbuhatan kayo ng kamay, yun na hindi tama. Pero yung sinabi nila sir na binugbog ko yung partner ko, abay yan sir, hindi totoo yan. Yung partner ko sir, kasama ko yan dito, nakulong ako, binabantayan niya ako sir. Kaya tignan, iharap ko dito yung partner ko sa inyo. Wala kayong makitang sugat sa mukha niya, pasa sa mukha niya, bali-bali buto. Wala kayong makita. Napaka ganda ng kutis ng misis ko dito pag nandito siya sir. Walang bugbog na nangyari sir. Sa katunayan nga, sa sobrang away namin, dumating sa punto na nasira lahat ng gamit namin sa bahay. Siguro yung mga gamit na nasira doon, nagkakalaga ng mga 10,000, kasi lahat nasira talaga, mga TV namin, binasag talaga lahat, sobrang galit niya. Tapos pumasok siya sa kwarto ko, habang ako titignan ko siya sa pagsira niya mga gamit, tumakbo sa kwarto, tinignan ko siya, parang nangaasar ba, sige, basagin mo lahat ng gamit dyan. O sige, ganun, papakulong kita, ganun. Pumasok siya sa kwarto, nakalak yung pintuan, sinira niya yung pintuan. Tapos pagkasira, pumasok siya sa nabutas na pintuan, yung sira na pintuan, yun yung hinapas niya sa akin. Nung pag-apas niya, niyakap ko pa nga siya eh. Sabi ko, tama na kasi naawan ako sa mga gamit ko. So nung hinakap ko siya, hanggang dumating yung mama ko, nagalit yung mama ko na bakit daming sira dito. Napagalitan siya, hanggang nag-away ng mama ko, hanggang lumala tuloy yung away, hanggang pumunta siya dito sa police station. Nag-report siya. Hinayaan ko, mag-report ka doon kasi hindi na takot kasi wala naman. Normal na away lang sa partner. Walang bugbugan na nangyari sir. Walang bugbugan na nangyari. Tapos nag-report siya dito. Nung pagpunta niya dito, dumating yung pulis sa bahay. Kinausap ako, sumama ako sa pulis. Ako mismo sumama. Walang daming sinasabi kasi gusto ko rin i-explain sa mga pulis. Pagdating namin dito sa police station, nag-usap kami ng partner ko. Walang isang oras, nag-okay kami sana. Sabi ng partner ko, tara uwi na tayo, antok na ako. Sabi ko, sabihin mo sa pulis na uwi na tayo. Yung pagkasabi niya sa pulis na uwi na kami, wala na, na-file na yung report niya. So wala kami magawa kasi na batas eh. So kala niya yung batas kasi piling paglarawan. Eh napasok ako sa kulungan, nagbabantay siya sa akin 24 hours. Sabi ko, ngayon, tignan mo yung report mo. Nung nangyari, nakulong ako. Nagbabantay ka sa ngayon, namamakawa ka. Namamakawa siya sa mga pulis na ipalabas ako. Wala eh, may batas tayong sinusunod eh. Napakalit lang sana ng problema naman sir. Away magpartner lang talaga. Wala, away partner, napakalit lang. Kumbaga, ang dapat tutukan natin na problema. Hindi ito problema ko eh. Dapat problema sa adik, problema sa magnanakaw, problema sa rapist. Mga ganyang problema ba? Ito, away partner lang. Napakalit lang talaga ng problema. Pero wala eh, vlogger tayo. Siyempre, pag vlogger tayo, eh kung di pagkakamali, kalat talaga yan. Mali ka na sa tingin ng tao kasi abangan nila yung pagkakamali mo. Pero walang problema din sir kasi mas marami pa rin naniniwala na may naiwan pa rin nakakabutihan sa katawan ko. So yun sir, nag-away na talaga. Okay kami sa partner ko. So wala kaming problema. Sadyang nakulong na talaga ako dito kasi may batas na sinunod dahil kahit anong sabihin ng partner ko na urong niya, yung mga sinasabi niya, wala na, late na talaga siya. So dapat sana hindi mabot sa ganito kasi away partner lang. Dapat dapat pag-usapan na lang sana. Maliban na lang kung yung partner mo, binugbog mo talaga, binugbog mo yung partner mo, yun yung hirap intindihin kasi abusado na talaga yan. Makita mo sira-sira yung mukha ng partner mo, binugbog mo, pero yung away lang talaga na napakaliit lang. Hindi kailangan na mahabot sa ganito. Kaya sa mag-partner dyan, away lang talaga. Away lang. Oo, wag lang magbugbugan. Sir, natawag ako sa bugbugan nangyari. Sa sinabi doon, nabugbugan eh.
Tawa nga yung partner ko dyan eh. Kung nandito na partner ko sa'yo, papaanin ko rin sa inyo. Papaharap ko sa inyo, huwag na, baka ma-reveal ko pa na sa news pa pala. Oo, sa vlog ko na lang para earnings ba. So ano masasabi mo sir sa mga nagko-comment na for content lang po ito lahat? Sa mga nagsasabing for content, hindi to content, ano talaga to, nangyari talaga na hindi inasahan ba na akala niya yung ginagawa niya ng pag-report ay pwedeng bawiin na report kita. Kunwari lang, takutin kita. Pero di makatakot ang batas yan eh. So yun, nangyari. Wala na, napakalit lang talaga problema, away, mag-partner lang talaga. Oo, ganun lang. Sir, anong personal lesson na na-learn mo sa experience mo nito? Na-experience ko dito, hindi madaling makulong. Hindi madaling makulong. Kausap mo, butiki. Oo. Nagtitigan kami ng butiki dun eh. Oo, sabi ng butiki dun, walang tulugan to, lagi nagkakape. Talo ko, tulog muna ako. So, mahirap talaga sir na makulong. So, dapat iwasan na lang talaga na hindi ka makulong para walang problema. Sarap mamuhay ng nakatambay sa kubo kaysa nakatambay ka sa sa kulungan, kahit maligo ka doon ko naranasan, maligo, nakatayo, ganun lang tayo, tapos CR ka, ganun lang, kunti lang kimbot mo, CR, ang hirap, natututplas ka, nakatingin ka sa kisame, kasi pag tingin mo sa yung sabal, baka masuka ka pa. Diba? So, yan yung mga experience ko na hindi magandang balikan. Okay. Pero experience lang yun, magandang experience din yun. Magandang experience din yun. Salamat sir. Isusunod sir, bugin mo na lang sa sir. Bugin na lang sir, 20 seconds lang.